pag-asa'y ihayag, sila'y pag-uusigin, pagsubok daranasin, kay Kristo sila'y nabubuhay, ang mamatay ay pakinabang, oras ng katotohanan, dala ng puno ng sambahayan, di mapasusubalian, kanyang pagkahirang. Nagtuturo ng kabanalan, pag-ibig niya sa kawan. Ihahanda ang mga banal sa pagdating ng kanyang anak. Sila'y pag-uusigin, pagsubok daranasin, kay Kristo sila'y nabubuhay, ang mamatay ay pakinabang, oras ng katotohanan, dala ng puno ng sambahayan, hindi mapasusubalian, kanyang pagkahirang. Oras ng katotohanan, dala ng puno ng sambahayan, hindi mapasusubalian, kanyang pagkahirang. Isang maganda at pinagpalang Martes ng gabi sa ating lahat. Kumusta po ang bawat isa? Saan man kayo naroroon ngayon, ang aming laging dalangin ay nasa maayos kayong kalagayan. Ako po si Pastor Rod Surilla at welcome po sa programang Oras ng Katotohanan Classics. Tayo ngayon ay nasa 3 araw na sa buwan ng Pebrero. Ang palaging usapan sa ganitong mga panahon ay kung ano nga ba ang pag-ibig. Ano nga ba ang pakiramdam ng magmahal at mahalin? Isang napakagandang tema na masarap at hindi nakakasawang talakayin. Sa gabing ito, sama-sama nating mapapakinggan ang isang makahulugang mensaheng kailangan nating lahat. Atin pong pakinggan
ang guro ng Oras ng Katotohanan Classics, ang ating late Apostle Arsenio T. Ferriol sa mensaheng pinamagatang Restoration Can Change Our Hearts. At sa ating paksa ngayon, restoration can change our hearts. Pagka tayo ay naipanumbalik sa Diyos, ang ating puso ay Kanyang binago. Pagka tayo may relihiyon at ang ating puso ay walang pagbabago na mula sa Panginoon, ang relihiyong yun ay nagiging walang kabuluhan. Pagka ang ating pananampalataya ay magdala sa atin ng malapit sa Diyos, at mabago ang ating puso na gaya ng sa Diyos, yaon ang mapalad na kalagayan. Sapagkat hindi lamang na tayo ay tagapagmana ng Diyos, kundi anak at kaibigan ng Diyos. Ano meron ang mga maraming kasamaan sa ating lipunan? Ano ang dahilan ng maraming mga kaguluhan? Ang sabi sa atin ng banal na kasulatan. Sa Marcos, pangkat 7 at talatang 21 hanggang 23 ay ganito ang sinasabi. Sapagkat mula sa loob, mula sa puso ng mga tao, lumalabas ang mga masasamang pag-iisip, ang mga pakikiapid, ang mga pagnanakaw, ang mga pagpatay sa kapwa, ang mga pangangalunya, ang kasakiman, ang mga kasamaan, ang pagdaraya, ang kalibugan, ang masasamang pita ng mata, ang kapusungan, ang kapalaluan, ang maraming kamangmangan. Mula sa puso. The trouble of man and of this world is found in his heart. Mula sa kanyang loob. Sa loob, nahayag sa buhay ng mga tao. Kailangan ng ating sangbahayan ang isang pamumuhay na may kapayapaan at kagalakan. Kailangan ng ating mga kasangbahay ang pag-ibig ng Diyos. Ngunit kung wala doon sa loob, ang mga salitang pag-ibig ay magiging walang kabuluhan. Sa salita ng Diyos ay naipapanumbalik tayo sa Diyos. Gaya ng sabi ng kasulatan sa Psalms 107:20, isinugo ko ang aking mga salita at sila'y aking pinagaling. At iniligtas ko sila sa kanilang mga pagkapahamak. Purihin ang Panginoon sa oras ng katotohanan. Ang aming tanging dinadala sa inyo ay ang salita ng Diyos. And the word of God means blessing. In 55 of Isaiah, verse 10 and 11, ang ulan na mula sa langit ay bumabagsak sa lupa at tumutubo ang mga halaman. Ang salita ng Diyos na kanyang sinugo ay di babalik na walang kabuluhan. Sa oras ng katotohanan sa inyong sangbahayan ngayon, ay inyong papasukin ang mga pagpapala ng Diyos na dala ng kanyang mga salita. What troubles us and what troubles the world is within the heart of man. Kasama ang ating sambahayan, kasama ang ating sarili. Ngunit, pansinin natin ang salita ng Diyos na marunong tumingin sa puso ng tao. Sa Jeremias 17:9, ang puso ay magdaraya na higit kaysa lahat ng bagay at totoong masama. Sino ang makakaalam? Akong Panginoon ay sumisiyasat ng pag-iisip. Aking tinatarok ang mga puso upang magbigay sa bawat tao ng ayon sa kanya-kanyang lakad, ayon sa bunga ng kani-kaniyang mga gawain. Narito ang kalagayan ng puso. At kung ano ang iyong puso, yun ang ipapadala ng Diyos. Kung nasa puso mo ay kasamaan, you cannot expect God's goodness. God wants to do favor for you. Ngunit ang sabi ni Isaiah sa 59 at talatang 1 at 2, ang kamay ng Panginoon ay hindi umikli
upang hindi makaabot at ikaw ay pagpalain. Ang kanyang pakinig ay hindi bingi upang makarinig sa iyong mga daing. Ngunit doon sa puso mo ang kasamaan at hindi mo maililihim. God knows our mind and hearts. At kung ang makita ng Panginoon doon ay hindi niya magustuhan, anong kamay ang aabot sa atin? Kamay ng dyablo. Ngunit may pangako ang Diyos na sa mga lalapit sa Kanya, sa mga mananampalataya sa Kanyang salita, bibigyan sila ng Panginoon ng bagong puso. Hallelujah! Praise the Lord! Narito ang sinasabi ng salita ng Diyos sa Ezekiel 20:6 ay ganito ang sinasabi. Bibigyan ko rin naman kayo ng bagong puso at lalagyan ko kayo sa loob ninyo ng bagong diwa at aking aalisin ang batong puso sa inyong katawan at aking bibigyan kayo ng pusong laman. Yung pusong matigas. Ang katigasan ng kanyang puso na hindi siya makatanggap ng salita ng Diyos. Pagka siya'y lumapit sa Panginoon at kanyang kikilalanin ang Panginoon na siyang makapangyarihang gagawa sa kanyang buhay, ang pusong iyon ay babaguhin. Ang pusong bato ay magiging laman. Purihin ang Panginoon. Sa makatwid, may pangako ang Diyos. At ang sabi, paano ito gagawin ng Diyos? Ang salita ng Diyos ay puno ng kaparaanan. Paano babaguhin ng Diyos ang ating puso? Ang banal na kasulatan ay napakaliwanag. Sinasabi sa unang Pedro 1:23 na tayo ay hindi ipinanganak ng laman at dugo, kundi sa salita ng Diyos na nananahan at namamalagi. The change of heart means the change of nature. Pagka mabago ang ating puso, mababago ang ating kalikasan. Mababago ang panglabas na kalagayan. Mababago ang lahat na masama. Pagka ang bukal ay mapait at maalat, gayon ang labas ng tubig. Ngunit kung doon sa loob ay manggaling ang matamis na gaya ng pulot at gatas, doon din sa labas ay maging gayon. Purihin ang Panginoon. Paano raw mababago yung ating kalikasan, yung matigas na pagkatao? Ang salita ng Diyos, ikaw ay papalitan ng bagong kalikasan. Kaya ang sabi, na yaong mga nabago ay sa pamamagitan ng salita ng Diyos na ipinapangaral. Ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo sa Juan 6:63, sa laman ay walang anumang pakinabang. Ang salitang sinasalita ko sa inyo ay pawang espiritu at buhay. The Word of God can give us life. Buhay na banal. Mula sa ating pusong laman at makasalanan. Ang sabi ni Kristo, ang nasa laman. Ang ibig sabihin, all from man, laman, tao, walang pakinabang. Your religion cannot change you. I do not condemn religion. I believe in religion. Na mayroong magandang layunin. Bagamat ang magandang layunin ay hindi nakakagawa kung minsan na maganda. Sapagkat nasa pagkakamali, ang mali ay mali ang ibubunga. Napakaganda ang sinabi ni Rizal doon sa kanyang sulat sa mga babae sa Malolos. I respect religion
because I do not want the people to lose faith in God. I respect the religious leaders because I do not want the people to lose faith in the religion. I forgive them because they do not know. Napakaganda. It is a very liberal opinion, principle. Ngunit ang sabi niya, tingnan mo kung may mababago sa iyo. Kung ilagay mo ang lahat ng religious relics sa iyong katawan, lahat ng mga agimat at mabisang kinuha mo sa mga syudad na banal, ilagay mo sa iyong katawan, at sasabihin ko, dadagdagan ko, kahit ilagay ang Biblia mo sa iyong ulo, ipatong mo sa iyong dibdib, walang magagawa. But the Word of God, believe and accepted in your heart. May pangako ang Diyos. Your human nature will be changed to His divine nature. At sa oras na mabago yung puso, bago ang lalabas. At ang pagbabagong ito ay ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos, ang salita ng pag-ibig. Ang sabi ni Kristo, gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan, na Kanyang ibinigay ang Kanyang bugtong na anak, na ang sino mang sa Kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi mo maaaring sampalatayanan ng Diyos at si Kristo at hindi ka maaaring mabago. Lahat ng sumampalataya ng buong puso na bago. At sabi ko sa inyo, hindi sa inyong mga pinag-aralan. Maraming nag-aral pero nabigo, hindi sa pera. Nasabihin natin kung ako lamang ang may kayamanan, natapos ang aking mga problema. The bigger problems you will have. The bigger troubles you will have. O hindi dahil sa aking relihiyon. Kung ang relihiyong yon ay may nagawa, it must be from Christ. It must be from God. Religion without the gospel is vain. Because it is the gospel that is the only power of God unto salvation. It is the gospel that can change your heart. Anong ibanghilyo? Ibanghilyo ng pag-ibig. Nag-aalok ng kapatawaran. Ibanghilyo ng kapatawaran. Ibanghilyo ng kaligtasan. Ibanghilyo ng katubusan. Ibanghilyo ng mga pagpapala ng buhay na walang hanggan. Ito ang nilalaman ng mabuting balita. At pagka dumating sa iyo yan, ang puot ni Satanas, ang pag-aalinlangan na mula sa kanya, ay mapapalitan ng bagong pag-asa. At sa pag-asa ay kagalakan, sa pag-asa ay pagbabago. Sapagkat kung ano ang inaasahan mo, siyang mangyayari sa iyo, purihin ang Panginoon. Ano ang mga bagay na hindi natin magustuhan sa ating sarili? Na ayaw natin, ngunit yun ang nangyayari. Mga bagay na hindi natin magustuhan sa ating paligid, sa ating sangbahayan, sa ating pakikipagkapwa. Ang dahilan ay sa loob. Ngunit, ang salita ng Diyos, ang kapangyarihan. My words are power and life. Si Kristo ay huwag nating ipagkamali sa isang larawan. Huwag nating ipagkamali sa isang relihiyon. Si Kristo ay tinatawag na ang verbo. Akala nung iba, si Kristo ay ang salita na nga. Na salita lamang. Ang verbo, ang ibig sabihin, mula sa Kanya ang salita ng Diyos. Siya ang sinugo ng Diyos to bring the word of power that can change man. Ikaw na magulang sa iyong mga anak. Huwag mong ipagwawalang bahala ang mga bagay na ngayon ay nangyayari na hindi ayon sa iyong kagustuhan. O ikaw, anak, sa iyong sarili. Ang kasalanan ay nagbubunga ng kamatayan, kawalang pag-asa at kahiyan. Ngunit ang salita ng Diyos ay nagbabago ng puso, nagbabago ng kalagayan. Sa banal na kasulatan ay sinasabi na ang ating mga puso, pagka tumanggap ng salita ng Diyos,
ay tinatahanan ng salita ng Diyos. Ito'y ating mababasa sa Kolosas. Kolosas pangkat 3 at talatang 16 ay ganito ang sinasabi. Manahan nawang sagana sa inyo ang salita ni Kristo ayon sa buong karunungan. Kayo magturuan, magpaalalahanan sa bawat isa sa pamamagitan ng salmo at himno at mga awit na ukol sa Espiritu na nagsisiawit kayo na may biyaya sa inyong mga puso. Narito mga kapatid ang salita ng Diyos. Mananatili sa ating isipan at damdamin at ito'y magiging awit natin at ang salita ng Diyos pagka sinasalita mo mula sa iyong puso, pagka inaawit mo sa iyong puso, ay merong kapangyarihan. Naalala natin si Pablo at si Silas. Umawit sila ng salita ng Diyos sa himno at salmo at ang bilangguan na kanilang kinarurunan ay nawasak. Ang mga bagay na bumibilanggo sa atin na tayo hindi makahulagpos can be destroyed by the Word of God. Ang mabuting balita, ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng mga bagay na sa atin ay pumipigil. Ang salita ng Diyos ay kapangyarihan. Gaya ng tabak, higit pa sa tabak na may 2 talim, sapagkat ito ang nagpapahiwalay ng mga espiritu at kaluluwa. Ang iyong kaluluwa ay maaring merong takot, maaring mayroong pag-aalinlangan, ngunit ang salita ng Diyos ay lilinisin ka sa lahat ng mga masama. Sabi ni Kristo sa 15:3 ng Juan, kayo malilinis sa aking mga salita na sinasalita ko sa inyo. Ang Diyos ang magbabago ng ating puso. Sa Kanya natin masusumpungan ang isang bagong puso na ang kalikasan ay gaya ng sa itaas. Sa pamamagitan ni Kristo na ating tinatanggap na Panginoon at tagapagligtas, ang Holy Spirit ay darating sa atin, the Spirit of Adoption. Ang Espiritu ng pagkupkop ay darating sa atin at mapupuno tayo ng kagalakan. Nagsasabing, ikaw ay anak ng Diyos. Ikaw ay anak ng Diyos. Hindi ka na anak ng dyablo. Ikaw ngayon ay mayroong kakayahan na magpahayag ng iyong pananampalataya. Ang Diyos ay banal na nanganak sa iyo. Ang Panginoon ay banal na tumawag sa iyo. At yan ay palalakasin sa iyo ng Santong Espiritu. Hallelujah! Glory to God! Tayo manalangin. Amang Diyos, pagpalain mo ang iyong mga salita. Nawa po ay masumpungan ng bawat isa na kabahagi. Sa oras ng katotohanan, ang iyong kabanalan, ang iyong malapit na pakikisama, at ang iyong salita ay aming bulayin. Aming tanggapin na gaya ng gatas na walang daya ay magbibigay sa amin ng panibagong lakas laban sa masama. Pagpalain mo ngayon ang bawat isa at ang iyong kapayapaan at kagalakan sa Espiritu ang sumagana sa bawat isa sa amin. Luwalhatiin ka, O Diyos, sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. On this episode, we are reminded of a beautiful biblical truth. Restoration can change our hearts. Hindi lang inaayos ng Diyos ang mga sirang sitwasyon sa buhay natin, pero binabago niya rin ang puso natin. Whatever we've been through, God's restoration is always possible. Maraming salamat sa mensaheng hatid ng ating late Apostle Arsenio T. Ferriol, sapagkat palagi nitong pinalalalim ang ating unawa at damdamin sa Panginoon. Higit sa lahat ang ating pag-ibig sa ating mga paglilingkod sa Kanya. This, we want to continue, share with you, na patuloy po nating mapapakinggan ang mga mensahe ng ating late Apostle Arsenio Ferriol sa Spotify at Apple Podcast. I-search lamang ang Oras ng Katotohanan Classics, i-follow ito, at i-click ang notification button upang maging updated sa mga bagong uploaded messages. Patuloy din nating panoorin at suportahan
ang Oras ng Katotohanan with Apostle Jonathan S. Feriol tuwing linggo, alas 7 ng umaga sa TV5. Ako pong muli, si Pastor Rod Sorilla. Magandang gabi po sa ating lahat at pagpalain tayong lubos ng Panginoon.